4 to 5. Sabi po sa John 15, 4 to 5, "Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing." Yan po yung first. Next, Matthew 22, 37 to 40. Matthew 22, 37 to 40. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself." And last, the entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Yan po number 2. Number 3 na main text natin, Matthew 28, 18 to 20. Jesus came and told his disciples, "I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." So, ang title po ulit natin, 4 Pillars of Discipleship. So, every believer in Jesus is called to be a disciple. So, lahat po ng believer and followers of Jesus, ang tawag po sa iyo ay disciple or student. Like all courses or learnings, the subject of discipleship has foundational ideas or pillars. Ano po ibig sabihin ng foundation? Hindi po yun yung make-up, hindi po yung foundation. So, foundation po, di ba po pag tayo ay nag-build ng isang bahay, kailangan mo ng pundasyon, concrete foundation. Okay, so, without yung foundation, hindi masusupport yung kabuuan ng bahay. So, ganun po yung foundation or yung pillar, yung mga haligi. Siya yung magsusupport, di ba? So, kailangan po nating maintindihan itong basic muna. Basic na, or yung foundation, bago ka mag-jump dun sa complex. Kung yung basic pa lang, hindi mo na naintindihan, hindi magiging good ang pagtatayo mo ng bahay. Parang ganun po. Di ba po sa lahat ng pag-aaral or courses, dadaan ka muna sa elementary bago ka mag-high school at college. So, intindihin mo muna yung elementary. Intindihin mo muna yung grade 1. Sa mathematics, kailangan mo munang matutong magbilang, magbasa, magsulat ng numbers, bago ka mag-perform o tumingin ng oras, bago ka mag-perform ng mga mathematical operations. So, ganun din po yung foundational ideas or pillars ng discipleship. So, meron po tayong 4 na pag-aaralan ngayon. Ito yung ating starting point. So, kailangan po maging malinaw sa atin itong foundational ideas or yung pillars of discipleship. Ito yung ating magiging starting point. So, ito yung important parts that hold something up. So, ito po yung kailangan mo malaman at maunawaan. Meron po mga iba gusto agad malalim na katuruan, pero yung basic hindi pa gawa. So, intindihin muna po natin yung basic, yung start, yung 4 pillars of discipleship po yung ating tatalakayin ngayon. 4. So, number 1, love for Jesus. Tignan po natin ang Matthew 22:37. So, binasa po natin ito kanina sa ating main text. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your, with all your heart, your soul, and your mind." So, ito po yung, sabi po ni Jesus, di ba, dyan sa New Testament, ito yung most important commandment in the law of Moses. Yung kanina, love the Lord your God, love your neighbor as yourself. So, the first foundation of true discipleship is a deep, personal, sincere love for Jesus. A discipler cannot disciple others or lead others to Jesus
if he does not have love for Jesus. So, kailangan yung discipler, love niya talaga si Jesus. Hindi lang lip sa pagsasabi, I love you, Lord. Hindi siya genuine, hindi true. Lip sa salita lang. Pero hindi mo nakikita na mahal niya talaga ang Panginoon. Kaya di ba po maraming nabobola sa mga pagsasalita? Pero hindi mo makikita na mahal mo talaga ang Panginoon. Kaya sabi din sa Bible, they worship me with their lips, but their hearts are far from me. So dapat po, pag sinabi mo, I love you, Lord, sincere, totoo, hindi pakitang tao lang, para masabi na ikaw ay relihiyoso or makadiyos. Ang makakaalam lang naman po kung nagpapakatotoo ka, ikaw at ang Diyos. Kasi pwede kang magaling ka palang pretender, di ba? So, kailangan totoo daw po yung ating pagmamahal sa Panginoon. 1 Corinthians 8:2-3, sabi po dito, anyone who claims to know all the answer doesn't really know very much. But the person who loves God is the one whom God recognizes. Isa pa po, Matthew 15:8-9. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship is a farce, for they teach man-made ideas as commands from God. So, hindi lang basta ritual or nakasanayan na mahal kita, Panginoon. Dapat po mula sa, di ba may pelikulang ganun, mula sa puso. Pag mula kasi sa puso, yun yung nilalabas ng bibig, pero totoo. Hindi nagpapakitang tao. Matthew 7:21, kaya din pala sinasabi na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay mapupunta sa langit. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. So lahat po tayo gustong mapunta sa langit, di ba? Taas po ng kamay na gustong mapunta sa langit. Okay, baba. Sino gustong mauna? Wala nang gustong mauna. Kasi po, di ba po, masarap mabuhay pag may Diyos kang kasama. Nasa kanya naman po ang ating buhay, pero mas importante pa rin po, na alam mo kung saan ka pupunta, ano man ang mangyari. Na doon ang diretsyo mo. So, yun po yung number 1. So, discipleship is first loving Jesus before a discipler can love his disciples. So, mahalin muna po natin ang Panginoon. So, yan po yung ating starting point. Unahin mo yung sarili mong ayusin bago mo ayusin yung iba. Siguraduhin mo, ikaw, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Mahal po ba kita, Panginoon? Pwede mong tanongin sa sarili mo, ano po yung kailangan kong gawin? Okay, so yan yung number 1. Love for Jesus. Number 2, ilan po yung sabi ko na ating pag-aaralan ngayon? So, dalawa na. 50% na yung natapos natin. So, number 2, abide in Jesus. John 15:4-5. Tingnan po natin ang John 15:4-5. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. And next verse. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ano po ibig sabihin ng abide? Ang ibig sabihin ng abide, di ba, parang manatili, mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yan po yung sinasabi ng abide in me, manatili. Alam niyo po ba, hindi pa, alam niyo po ba na sabi sa Bible, ang naliligtas daw po, hindi naman yung ngayon na sobrang apoy ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Pero ang naliligtas ay sino? Yung nananatili hanggang wakas. Yung hindi binibitawan yung kanyang pananampalataya. Kasi marami kang pagdadaanan na seasons ng buhay di ba? At hindi lahat ng seasons na yun ay masaya. May mga bagyo, katulad sa Pinas ngayon, nagka-typhoon, di ba? Season yun. So, pero kahit anong season sa buhay mo ang dumating, hindi ka bibitaw. Patuloy kang kakapit sa iyong pananampalataya sa Panginoon or nakadikit ka dun sa source ng ating buhay, sa source ng love, sa source ng forgiveness. Basta doon ka nakatikit sa vine or dun sa puno. Tayo ay mga sanga. Siya ang puno. So,
Matthew 24:13, but the one who endures to the end, ito yung sinabi ko kanina, will be saved. So discipling another believer is being mindful not only of what the discipler teaches, but who he is and what he does as a result of his personal intimacy with Jesus. It is about learning from him as the discipler abides in him. So yung namumuhay nga po ayon sa katuruan or ayon sa salita ng Diyos. One cannot give what he does not have. No one can pour from an empty cup. So hindi ka makakapag-disciple at magsasabi mo na magbasa ka ng Biblia, pero ikaw naman pala ay hindi ka nagbabasa. So kailangan ikaw muna yung kakitaan na ikaw ay nananatili at yung pananampalataya mo ay matatag sa Panginoon. At kahit anong pagsubok at challenges ang dinadaanan mo sa buhay, hindi ka basta bumibitaw o kumakap at bumibitaw or nag-isolate or pinuputol. Kasi pag ikaw man ang sanga, naputol ka dun sa puno, mabubuhay ka pa ba? Ano na mangyayari sa'yo? Malalanta ka na, patay ka na. Diba? Kaya tayo patuloy na nakakapit or nakadikit doon sa puno, doon sa source ng lahat. Kaya manatili tayo nakakapit. Stay connected sa vine. So kung binalikan po natin yung ating John 15 verse 5, ganito po yung analogy, di ba? Verse 5. Yung vine, sino po yung vine dyan? Jesus. We are the branches. At ano po yung fruit na tinutukoy dyan? Yung fruit, tama, bunga sa Tagalog mo. Yung fruit po na tinutukoy dyan ay yung mga good results in our life. So, kung nakadikit tayo dun sa vine, may good results pala tayong natatanggap na dumadali dun sa branch. Yun nga yung forgiveness, love, faith, obedience. So, lahat po yan dumadali sa puno at iyon po yung mga good results or yung fruit na ating nararanasan. So, if we are disconnected from Jesus, we become spiritually dry and unfruitful. But if we stay close to Him through prayer, obedience, and His Word, we go strong and bear good fruit. Kaya di ba po sa ating prayer, madalas po nating sinasabi, apart from you, we are nothing. Hiwalay at malayo po sa iyo, Panginoon, ay wala akong magagawa. Kasi lahat ng good na nararanasan natin dito sa mundong ito, nakapunta ka dito sa Singapore, nagkataon